Magandang umaga po ng linggo sa ating lahat mga kamisyon. Tayo po ngayon ay nasa ika-24 na linggo na sa karaniwang panahon sa buwan pa rin po ng Setyembre, ika-17, 2023. Ang unang pagbasa po natin ay mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pangingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kaniyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilibutin yaong kaniyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos na may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ikalawang pagbasa po naman ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay, upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita naman po natin ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 18, talata 21 hanggang 35. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kaniya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kaniyang mga lingkod
na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kaniyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kaniyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kaniyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay wika, "Magbayad ka sa utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam, pumunta sila sa hari at isinimbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. "Ikaw napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. "Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang araw po ng linggo sa ating lahat. At kagaya po ng sabi ko kanina, tayo ay nasa ika-24 na linggo na sa karaniwang panahon. At narinig po natin sa Ebanghelyo ang mga salitang, "Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sa panahon po ngayon ay uso ang tinatawag na unlimited. Nandiyan ang unlimited text, unlimited call, unlimited drink, unlimited food at marami pang iba. Ito yung mga bagay-bagay na madalas kunin at gawin ng karamihan, lalong higit ng mga kabataan dahil sa lubos at buhos ang mga natatanggap dito. Sa pagbasa po natin ngayon, lalo na higit ang banal na Ebanghelyo, tila ba unlimited din ang imbitasyon ng Panginoon na magpatawad. Sa sitwasyon ng mundo ngayon, tila ba ang hirap magpatawad sa kaliwat kanang sakit at sugat na dulot nito. Pero sa kabila po nito, patuloy ang pag-imbita ng Panginoon na maging radikal pa rin sa pagpapatawad sapagkat lubos at buhos din ang ating matatanggap na biyaya. Tayong lahat po ay magkakapatid at magkakapamilya sa isang malaking pamilya. At sa ngalan ng Diyos, hindi man madali magpatawad agad-agad. Ang mahalaga ay manatiling bukas ang ating puso upang ang pag-ibig, pangunawa at bukal ng awa ng Diyos ang siya mismong dumaloy sa atin. Ang ating malambot na pusong magpatawad, mahinahon at hindi mapag-impok ng sama ng loob, ngunit bukas sa pagmamahal ang ating pinakamainam na alay sa Panginoon. Kaya nga po, lagi lang tayong bumalik sa Kanya, maniwala, umunawa at magtiwala. Ang Diyos ay unlimited magbigay ng mga biyayang kailangan natin. Unlimited ding magpatawad sa lahat ng ating mga nagagawang kasalanan at mga pagkukulang. Unlimited magmahal hanggang sa inialay na niya ang kanyang buhay para sa atin. Mga kamisyon, ano pang hinihintay mo? Mag-unlimited ka na rin. Unlimited magpatawad at magmahal. Salamat at naway pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.